sound check. Yun, sound check, no? So, magandang hapon sa ating lahat, no? So, sana hindi kayo nawala ng energy dahil sa pinagpapagawa ni Ate Mika, no? Hindi talaga yan magpabilan ng araw, hindi mo tayo makakain. So, anyways, so bago tayo magtungo sa aking talagang talk proper, no? So, konting review lang kung ano yung mga naging talk sa atin kanina, no? So, first, dun sa talk ni Kuya Gabs, naalala niyo pa ba? Yes. Ano nga? Ano yun? Yun, galing, nakikinig kayo. Okay. Unawareness, no? So, sa unawareness, nalaman natin na, kumbaga, alam na nating mali, alam na nating kasalanan yon, pero dahil masarap, pinapaulit-ulit natin, no? Pero dun sa talk niya, in-invite na tayo na kaya nating labanan yung masarap na bagay na yun, yung mga paulit-ulit nating pagkakasala. And that is because yung next na talk, yung sinabi naman ni Ate Cass, ano yung talk ni Ate Cass? Mercy. Yun, galing. Medyo nakatatandaan nyo. Sana yung talk ko matandaan nyo rin, ha? Si Ate Cass, mercy, no? Ang sinasabi sa mercy is, yung kasalanan natin, compare sa pagmamahal ng Diyos, wala yun. Sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos kumpara sa mga nagawa natin kasalanan. Okay, this time, no, nakapag-confession na tayo. So, mga na-renew na ba kayo? Nag-freshen up na ba? Nakawala na sa bigat na dinadala after ng confession? O wala pa rin, nakakulong pa rin? So, sino dito ang nakalaya na after confession? Yung mga nakita ako na mga magpagdamdamin after mag-confess. Mga napailabas na yung luha. No? So this time, no, since bago na tayo, narinig na tayo ng Diyos, through confession, through His mercy, this time, merong tawag sa atin. Which is yung call to love. Yun yung magiging talk natin ngayon. No? So, bago ako magtungo sa talk, no? So, may mga konting kasabihan muna akong i-share sa inyo. So first, no, sinasabi na ang buhay natin ay binubuo ng bawat desisyon. So naniniwala ba kayo doon? So tayo, napunta tayo dito because we decide to attend Easter encounter. So binubuo tayo ngayon ng desisyon natin. And then, yung bawat desisyon natin ay binubuo ng mga tawag na sinagot natin. We responded to the call. That's why we made the decision. We take that decision, we took that decision, and we are composed our decision. No? So, sa mga oras na to, merong dalawang tawag na nananaig sa atin, na naglalaban. Alam niyo ba kung ano yung dalawang tawag na yon? Number one na tawag, ang tawag ng antok. So, itong tawag ng antok at yung isa, ang tawag ng pagmamahal. Call to love. So this afternoon, ano yung sasagutin ninyo? Tawag ba ng antok? O ang tawag ng pagmamahal ng Diyos? The choice is yours. Okay, no? So, ngayon, no? So, bago ko magtungo ulit, no, sa aking talagang main point, no? I-share ko sa inyo na meron akong mga tawag na mahilig kong sinasagot noong araw. So, kumbaga yung tawag na yun is, hindi ko alam, ay alam kong mali. Pero dahil sabi nga sa talk ni Kuya Gabs, dahil masarap siya, no, nakakalimutan tayo, is patuloy kong sinasagot. And ito ang napapalit pa to. Ayun, no? So, ang una kong tawag na mahilig sagutin ay yung call of duty. And at the same time, yung Mobile Legends, yung Dota 2. No? So, itong mga example na ito yung shinare ko kasi ito na yung games na yun. Ito na yung nilalaro. Pero, nung panahon namin, ni Kuya Jello, classmate kami niyan, kung hindi nyo nalalaman, no? Ayaw mag-miss. Yan. Ito yung nilalaro namin, yung Dota 1, no? Tito Gaming. Kasi mga Tito Age na kami. So, sino dito nakaabot ng Dota 1? Wala na. Ay, pag-aalaman yung mga ito ninyo, no? Dota 1, no? So, itong tawag na to, itong tawag ng video game,
Kung tutusin, hindi naman siya masama eh. Kasi wala namang masama, naglalaro lang ako, wala naman akong ginagawang mali, no? Pero itong tawag na to, tumindi ang pagtawag sa akin. Alam niyo ba kung ano yung nangyari? So, dito, dahil sa tawag na to, nagawa ko una, magbenta ng assignment. Pinapakopya ko yung mga classmates ko, no? Tapos sisingilin ko sila para pagtapos ng school, may panlaro ako. And then, ang next na mas malalang tawag, so, kasi estudyante lang ako, hindi sumasapat yung benta ko ng assignment, tapos hindi rin sumasapat yung baon ko. So, alam mo ano ginawa sa akin itong tawag ng games na to? Ginawa niya ako author or storyteller. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit? Kasi gumagawa ako ng kwento sa magulang ko. Ma, may project kami. Pero alam niyo kung ano nangyari sa gabi? Nandun ako sa Mineski, sa TAP. Naglalaro kami overnight. Napakatinding project, no? So, naging author ako, no? Pero, dumating yung time, no? Mabilis talaga si Lord. Tinawag ako ni Lord, no? Hindi ako tinawag sa kabilang buhay, ha? Tinawag ako dito sa Verbum Day. So, hindi pa yata next slide ko. Pabalik ko na. Ay, baliktad pala yung hawak ko. Sorry, wala sa bundok. Okay, no? Tinawag ako, Lazarus, come out, no? Pero sa akin, sinabi ni Jesus, Jason, come out, lumabas ka dyan sa computer shop, no? Alam niyo kung paano ko tinawag ni Jesus? So, ang nangyari, yung pinakahuling naglaro ako, na adik ako, after naman nito, kasi naglaro pa naman ako, pero yung huling naglaro ako na sobrang adik ako, alam niyo ba kung ano yung ginawa ko nun? Sayang, andito si Ma'am Regina, no? Kinatingan ko yung klase niya. Ay, hindi niya pala alam, no? Ma'am Regina is my professor sa college. Siya ang nag-invite sa akin dito sa Verbum Day, no? So, ang nangyari, ganito. Nag-cutting ako sa klase niya. Then, yung next session namin, na umattend ako, tinawag niya ako. Jason, available ka ba? Attend ka ng Verbum Day this Sunday, no? Pero alam niya, nag-cutting ako, So, from there, no, na-appreciate ko yung pagmamahal ng Diyos. Kasi, hindi niya ako tinignan ng masama, eh. Hindi niya ako tinignan ng personal. Hindi niya pinersonal yung pag-cutting ko sa klase niya. Pero ginawa niya, naniwala siya na mag-i-stay ako, mag-persevere ako dito sa Verbum Day, no? And then, after that, no, meron pang ginamit ang Diyos sa tawag, no? So, yun ay si Kuya Jello, no? Actually, nung in-invite ako ni Ma'am Reg na umattend sa Verbum Day for the very first time, no? So, Sunday yun, nagsimba ako, and then, after magsimba, tinatamad na talaga ako, eh. Uwi na dapat ako. Kasi ayoko na, tinatamad na ako. Pero buti na lang, nung time na yun, nagsimba si Kuya Jello. Dahil nagsimba siya, wala na, napilitan na ako. After ng simba, Rason, punta tayo sa Verbum Day. So, o sige, punta na rin ako. So, wala akong choice. Kasi niyaya na ako, hindi ko maintindihan si Kuya Jello. No? Pero, kahit na parang feeling ko nung time na yun, pinagsisisihan yung ginawa ko. This time, I will tell you, hindi ko pinagsisisihan yung mga nangyari. No? Pero, lahat ng naikwento kong yun, because of Ma'am Regina, because of Jello, no? Simple lang yun. Nagsimba lang siya, Nagsimba lang siya. It is an act of love, an act of answering the call to love, no? And then, here I am, nakasama ko sa Verbum Day. And I am a Verbum Day, palabo yung Verbum Day for 12 years. 12 years na kasi 2012, no? So, ngayon, di ba, 12 years na, 2012, 2024 na ngayon, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang challenge sa akin bilang Verbum Day disciple, no? Merong napakalakas na tawag sa akin. Ay, pabalik na pala. Yan, tinatawag ako ng pagkain. So, ayan, ayan, kasama ko si Kuya Jello, and ayun ako katabi, no? So, hopefully nakita niyo yung difference ko nung araw tsaka yung sa ngayon, no? So, alam ko malaman pa rin ako, pero I hope nakikita niyo yung difference na medyo nagbawas-bawas naman ako, no? So, anyways, no, dahil hindi naman kasalanan, wala sa 10 commandments yung kumain, di ba? Saan doon nakalagay? Wala.
Kahit dun sa sinasabi ni Kuya Dabs, yung 11, yung 12, yung 30, wala doon yung bawal kumain, no? So, ayun yung nangyari. Kumain ako. So, tumataginting na 140 kilograms. Super heavyweight dun sa vaccine, no? And then, ang next na nangyari dyan, nung na-achieve ko yung peak na yan, gaganyan lang ako, ngiti-ngiti lang ako, high blood na yan. Ganyan-ganyan, mataas na, cholesterol niyan. Tapos, ito pa ha, 4 p.m., sobrang pagod na ako yan. Kung former self ako, ngayon, after ng talk ko, pagod na ako, tutulog na ako. So, ganyan yung nangyari. Akala nyo malusog yan, hindi malusog yan. No? Pero, despite na ganyan, yung kinahantungan ng aking buhay last year, 2021, tumawag ulit ang Diyos sa akin. Tuloy-tuloy yung tawag, no? In this time, no, hindi na si Ma'am Regina, hindi na si Jenny yung tinawag na magmahal. This time, ako na yung tinawag na magmahal, no? So, ang nangyari is, dilipat ko na. Ay, babaliktad na naman ako. Yan. Ako, babaliktad na pala. No? So, this time, no, ako na yung tinawag na magmahal, no? So, tataka ako. Alam mo kung ano yung tawag sa akin during that time? Yung peak na sobrang may sakit na ako. Sabi niya, ang nag-invite sa akin, si Sister Cecilia, kasama ni Sheila, kasama ni JC, si Cass na wala, hindi ko makita, kasama ni Cass. So yun yung, kami yung tinawag. Alam mo kung ano yung tawag? Jason, Singaporean niya. Jason, let's build an apostolate. Let's build a youth apostolate. So nagtataka ako, no? So, youth apostolate, napaka-energetic. Tingnan ninyo kayo, naglaro na kayo sa lahat sa labas. Pero ngayon, hindi pa kayo pagod, no? Pero akong tito na, ewan ko, medyo siguro mapapagod na ako, no? So, napatanong ako, bakit ako? Bakit ako yung tinawag mo, Lord, para magsilbi, magbahagi ng buhay sa iyo? Samantalang, hindi ko na kayang sabayan yung energy ng mga youth, no? So, next slide. Ayan. Yun, hindi na ako nagkamali, no? So, sa Deuteronomy 7:7, hindi ko na siya babasahin ng buo, pero ang sinasabi ng Diyos dito, no, tinawag ako kasi hindi ikaw yung best na tao, no? Tinawag kita, Jason, dahil mahal kita. Even though you are the least, tinawag kita kasi mahal kita, no? So, yun, no, nagtataka ako. Lord, hindi talaga ako yung best, pero salamat, unang-una nagpapasalamat ako kasi naniwala siya sa akin at mahal niya ako. And then, next naman, ang nangyari is, kumbaga, tuloy-tuloy yon. After tinawag ko ng youth, hindi kagad ako gumaling, ha? Ganun yung regalo ng Diyos. Hindi kagad ako pinagaling kasi tatawagin niya ako. Dapat, bibigyan niya ako ng lakas para makasabay sa iyo. Hindi ganun yung nangyari. Meron pang ikinalala yung health ko, no? So, yun yun yung nangyari. Pero hindi ako sumuko during that time. And then nagdadasal ako, Lord, binigay mo sa akin itong mission na to para magsilbi sa youth, no? Pero bakit parang lumalala yung sitwasyon ko? Lumolobo pa ata ako ng konti, no? Hindi ko alam kung yun ba yung umabot pa ako ng 117 kilograms, no? Pero, Lord, bakit ganito? Focus ako, no? Pero alam mo kung ano yung pinakita sa akin ng Diyos, no? During that time, ang sinabi ng Diyos, no? Huwag ka mawawalan ng pag-asa. I call you to love, and then I give you purpose to love, no? And then, from there, no, naintindihan ko na, ay, ang buhay ko, hindi para sa pagkain. Kailangan ko na ihinto yung aking pagkain. Kailangan ko na mag-diet, kailangan ko na mag-exercise, kasi ang buhay ko ay para sa iyo na, no? So, next slide na. Yan. Ay, nagkapalino naman ako. Yun, sige, ito. Itong sinasabi ng Panginoon habang nagdadasal ako, no? This call is a gift. So, paano naging gift yung tawag na magmahal? Sabi ko, Lord, paano naging gift yan? Iutos lang naman yung binibigay mo sa akin. Pagod na nga ako, papagurin mo pa ako lalo, no? Pero, dahil natuto ako, no, parang may one time nag-pray ako, no? Lord, parang paano mo ba gusto kong tingnan? Paano mo ba gusto kong tingnan itong mga kabataan, no? And then, nakikita ko yung mga testimony ng mga youth na nakasalamuha ko from Pansol, and then from Pandakan, no? Nagpe-persevere sila.
and nakikita ko minamahal sila ng Diyos. Ang sabi sa akin ni Lord Jason, try to open up to them, try to love them, no? And then from there, no, nag-start ako, okay, sige Lord, I'll try my best to love the youth, to love the Pandakan Apostolate, to love the Pansol, no? And Tagaytay, siguro ngayon ko lang kayo nakilala, pero yan na rin yung tawag ng Diyos, to try to love also the Tagaytay Youth Apostolate, no? And then, from there, no, nabigyan na ako ng purpose, nabigyan na ako ng direction, no? Sabi niya, Jason, ang buhay mo, hindi para sa iyo lang, para sa iyo, para magmahal, para ibigay yung best na maibibigay mo. And then from there, no, doon ako nagkaroon ng inspiration na mag-diet, mag-exercise. I'm doing ketogenic diet, hindi ako nag-rice, kung may nakakapansin sa pagkain ko. Hindi rin ako kumakain masyado ng mga dito, yung mga junk food, no? So siguro mani, nakikita nyo kumakain ng mani, no? Pero at the same time, nagpa-fasting ako. So yun yung naging diet ko, no? I must endure para mag-fulfill ko yung purpose to serve the youth with all the best of the energy that I have, no? And then, another thing is na binigay sa akin kung bakit ko matatawag na gift ito is kasi noon, nagtatry ako mag-diet, yung pinakita kong picture. Ilang beses ako nag-attempt ng diet, hindi siya nagsasucess kasi ang iniisip ko lang para sa sarili ko. Pero this time, no, na ang buhay ko is para sa marami, that's the time na nagkaroon ako ng purpose, nagkaroon ako ng reason, tsaka inspiration na para magsipag. Kasi yung buhay ko, hindi lang talaga para sa akin. Kaya this call is a gift, no? So, ganyan din sa inyo, no? Parang crush, di ba? Isipin ninyo, pag may crush kayo, meron kayong boyfriend or nagugustuhan, anong ginagawa ninyo, no? Kumbaga, pag nagmamahal kayo, you try to better yourself. O sige, magkikita kayo ng crush mo, anong gagawin mo? Gagawin mo, mag-aakis ka ng buhok, yung damit mo, best yung damit mo, no? Baga, kung medyo may bilbil ka, itatago ko ng gano'n, di ba? So, same thing, when you have the reason to love, when you have the mission to love, when you answer the call to love, no, you will find your purpose and at the same time, mapapabetter mo pa, kung mapapabuti mo yung sarili mo. And ang ending nun, you will be Christ-like. Magiging katulad mo si Kristo. And being Christ is the best version of yourself. Next. Yan. Dito, medyo napapalipat-lipat ko eh. Okay, no? So, this time, no, kayo naman yung china-challenge ko. No? God is calling you to call to love, no? So, kumbaga, ito for example, no, sorry, nawawala na ako. Medyo mainit kasi. Yan, ito. Sa Matthew, tama, na Matthew 35 to 37, no? So, ang nangyari dito, hindi ko nababasahin ko ng buo, ha? Hindi ko nababasahin. Wait, napipindot ko ba? Ay, sorry. Yan. So dito, sinabi dito, no, si Jesus, no, nagpapagaling siya ng may sakit, nag-cure siya ng mga disease, no? Pero, ang nangyari kasi is, nung lumabas siya, nakita niya yung crowd, napakadami, no? And then yung huli niyang nasabi is, the harvest is plenty, but the laborers are few, no? So ito yung tanong sa inyo. So, kamusta ba, generally speaking, ang mundo ngayon? Sa tingin niyo ba, ang mundo ngayon masaya? Sa tingin niyo ba, ang mundo ngayon ay payapa? So, sino dito nagsabi ang mundo ay masaya? Ngayon, currently, generally. So, may mga ilan-ilan, no? Sino nagsabi na may kinakaharap ang mundo natin ngayon? Taas ang kamay. So, majority, no? So, that's very good. That's an awareness. Aware kayo sa kung ano nangyayari sa mundo. No? So it's a mixed answer of yes or no. Kung okay ba yung mundo ngayon. No? Sa mga nagsasabing yes, no? Particularly today, yes kasi, ngayon, kayo, tatanungin ko muna kayo, masaya ba kayo ngayon? Totoo? Yan, yan yung sinasabi sa inyo. Yes, no? Masaya kayo ngayon kasi sa Easter encounter na to, may mga nag-yes sa tawag ng pagmamahal. So
So, unang-una, yung mga missioneros natin, na Kuya Bong, na Kuya Jello, sila John, si Jen, no? And at the same time, yung mga missioneras, nag-say yes para maging possible itong Easter encounter. And at the same time, yung mga youth disciple, no? Ng Quezon City, ng Tagaytay, and ng Pandakan, nag-say yes sila. Because of the yes, no? Yung love tank na meron ng Diyos, inopen up na dumadaloy sa lahat ng organized. And because of the sacrifice, no, yung mga hindi nasa loob ng fraternity, so yung mga disciple, no, busy yan sa work, busy yan sa school, pero nag-say yes sila to prepare this Easter encounter. They let the love of God flow into their lives. Kaya ngayon, masasabi ko na masaya tayo ngayon. And at the same time, no, si John and si Jen, no, di ba ang init sa labas? Sabihin nyo hindi. Mainit. Pero, ang nangyari, tinanong ko si John, tinanong ko si Jen kanina. Yung Australia, malamig. Pero, hindi, nagsasummer, pero hindi ganito. Si Jen, same thing. Nagsasummer sa Vietnam, pero hindi ganito, no? Pero despite, no, na mas pinili nila na pumunta dito sa Pilipinas, kahit mainit, for them to give the love that is coming from God, no? So, yun din ang tinatawag sa inyo. Will you answer the call to love? Will you sacrifice? At the first, maybe siguro sasabihin yung sacrifice, pero at the same time, mahahanap niyo yung fulfillment when you answer this call to love. So again, I will ask the question, will you answer the call to love? Kasi gusto ko kasi nasa harap ng podium. Importante ito. Yan. So, this time, no, we are invited to say yes to call to love. No? Pero, paano ba tayo makakapag-say yes sa call to love? No? Paano ba tayo makakapagsabi, Lord, yes, sige, tinatawag ko yung tawag mo na magmahal. No? So, siguro, maaaring nahihiya kayo. Siguro marahil unang-una nahihiya kayo mag-preach. Sino dito yung malakas na yung loob? Mag-preach. Magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit walang, yan, ito yung gusto ko. I love your God's prayer. No? So, sino dito yung nahihiya? No? Marami tayong reason, no, na siguro, pangit yung boses ko, no? Kaya, pangit kasi ako magsalita. Kaya kabado ako, no? Sa sobrang kaba ko, hindi ko ma-transmit yung pagmamahal ng Diyos. Mga reasons yun, no? O siguro kung bakit nahihinder tayo na sagutin yung tawag ng Diyos na magmahal, no? And then, ito yung tanong, pero bakit pagkaibigan mo yung kausap mo? Ang lakas ng boses mo. Di ba? Dito, ngayon, kunwari, tatawagin ko yung, come on, preach the word of God, no? Kaya kayo, ganyan. Pero, pagkakwentuhan niyo yung mga kaibigan niyo sa dorm, nako, sino yung mahiingay dito? Ang lalakas ng boses ninyo. Pero, I will tell you one secret. I don't know kung effective ito, no? In one way to answer the call to love, no? So, kung ang unang gagawin ninyo is pray muna kayo. And then, ask, Lord, paano mo ba tinitingnan itong mga tao na paligid sa buhay ko, no? And then from there, no, when you got the answer from God to your prayer, no, malalaman mo, no, magiging kaibigan ko pala silang lahat. Kasi pag kaibigan mo, lakas ng boses mo eh. So doon, kaibigan mo kasama mo, lakas ng boses mo eh. No? Pero this time, if you will look at the people as your friend, hindi ka na mahihiya. Makakapag-preach ka na ng salita ng Diyos sa kanila. Kasi kaibigan mo na sila. Kaibigan na yung turing mo sa kanila. Another thing, how do we say yes to the call to love? No? So, simple lang, no? Kumbaga, in prayer time, ano gagawin pag prayer time? Pag-pray, hindi yung kung saan pupunta, no? And at the same time, pag nagpe-prayer, ano yung disposition mo? Dapat, di ba dapat, tahimik ka, quiet ka lang, no? So, i-respect mo.
yung mga taong nagdadasal. Kasi, ganito lang ha, ganito for example, may nakita ka nagdadasal, tropa mo, ganyan. Kunwari, tropa kami. Hindi, pero tropa talaga tayo. No? Gugulungan mo, pray, merienda na tayo. Na-distract na yung prayer niya, di ba? Hayaan mo siya pumunta sa merienda, no? Pero, kidding aside, no? Simple ways of saying yes to the call to love, no? So, never underestimate the power of prayer. Kasi doon nagsisimula yung ating tawag. Sa prayer, doon natin makikita yung mission objective natin sa buhay na sino bang magandang pangalan. Ito, si Luis na lang ulit. Na Luis, this is your mission. Your mission is to love. And sa prayer lang natin yan, marinig. No? Another thing na ma-share ko sa inyo, no, kung paano tayo na magsisay yes, pero we all have unique ways of answering the yes to the call to love, no? So another way, no? For example, ako, no? So, ako, di ba nakwento ko kanina, may fatty liver ako. Nakwento ko ba? Alam mo, nasabi ko eh. Then high blood ako, then mataas cholesterol ko, no? So, yung mga pains and sufferings na na-experience natin, no? So, yung mga pains na yan, huwag mo iwawak sila. Sabi nga ni Father's School, no? Yung sorrows and pains, yun ay gift from God. And yun yung bagay na maghahatid sa atin papalapit sa Diyos. No? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit yung pains, yung sufferings, ay somehow gift from God. No? And it is a way to answer the call to love. No? Kasi ako, for example, fatty liver. No? Ang mangyayari is, siguro, kayo mga youth, no? Hindi nyo pa naiintindihan ano yung ibig sabihin na pagkaroon ng fatty liver. Sino dito nagkaroon na? Wala ba? Sino dito hina-high blood na? Yung mga may tito-tita, siguro, oo, di ba? Yung matataas cholesterol, yung mga tito-tita, no? So, siguro yung mga kaintindi lang sa akin is yung mga doktor, kagaya ni Doc Jewel, yung mga nursing student natin, si Cass, na hindi ko pa rin nakikita, and then si Justin. Kasi kailangan kita dito, makasin kita sa top ko eh. Baka nandiyan lang, di ko na nakikita malabo na ako. So, yun, what I'm saying is that, no, because of that suffering, no, kumbaga, naiintindihan ko yung mga taong naka-experience din ng same na dinadanas ko. Ako, I can say that because of the call to love, I responded, napabuti ko yung sarili ko, nalampasan ko yung challenge na yun. Yung mga taong na dinadanas yung situation na meron ako dati, I can be the hope for those people. I can give testimony, I can give love to those people. No? So yan ang purpose kapag ka meron kayong mga pains, sufferings, and challenges. Kumbaga, yakapin nyo lang, huwag nyo kahumuhian. No? Kumbaga maging matatag kayo, kasi for sure kasama nyo naman ng Diyos sa lahat ng pagsubok na yan. Pero at the end of the day, lahat ng pains, sufferings, and challenges na dinanas ninyo, yun ang magagamit ninyo para magmahal ng mga taong nararanasan yung mga naranasan nyo dati. Kung hindi man tapos, para magmahal ng taong nakararanas ng mga burden na nararanasan nyo ngayon. Yan. In Luke 9:23, no? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. So, ganito, ito ang tawag ng pagmamahal ng Diyos, no? Take up your cross. Buhatin niyo yung cross niyo. Huwag niyo isang tabi, huwag niyo itambay lang sa TV. Buhatin niyo, dalhin niyo. Kasi yung cross na yan signifies that you are following Christ, no? So, gaya nga lang sinasabi ko sa inyo kanina, no? Yung mga challenges nyo, siguro sa family, yung mga challenges kayo, relationship challenges, possible, pwede rin mga financial challenges, no? At marami pang challenge na meron tayo, no? Pick that up. Buhatin natin. Kasi one day, hindi naman tayo papabayaan ng Diyos, eh. One day, pag nalampasan niyo yung mga pag-aaral, no? Ito, for example, kayo lalo sa mga youth, no? Nag-aaral kayo at the same time, nakikinig sa salita ng Diyos. You try your best para umattend sa mga activities sa Verbum Day, no? May inspire mo yung mga tao na hindi lang pag-aaral, no? Nahihirapan nga tayo sa pag-aaral, pero merong way pag gusto natin. Pwede tayong maka-inspire sa kanila na pwede palang pagsabayin ang pagsunod kay Jesus at ang pag-aaral. That's one way of loving. That is one way to pick up your cross, no? So,
carry a cross. Unique yan. Every cross is unique. Walang magkakamukha na cross. Ha? You have to pick up your own cross. Hindi mo pwedeng i-compare na, ay, yung problema ko, parang problema niya. Hindi ganun. Kaya yung problema niya, ay, ba't parang mas magaan kaysa sa problema ko? Hindi. Our cross is unique and it has a purpose. That is your way to follow and to answer the call to love. No? Okay, next. No? So, sa Matthew 9, 9 to 10. No? So, hindi ko na rin babasahin ng buo ito. No? Pero ang kwento nito is, ito yung time na tinawag ni Jesus si Matthew, the tax collector. So, sino dito nakakaalam? Bible scholar, no? Anong ibig sabihin ng tax collector? O ito na lang. Anong tingin ng tao sa tax collector ng araw? Masama. Mukhang pera. Mukhang pera. No? So, in short, tax collector is a sinner. Yun ang judgment. Yun yung prejudice ng araw sa mga tax collector. So si Matthew, no? Siya rin yung nagsulat nito. From the book of Matthew, no? So, ang nangyari is, i-invite ni Jesus si Matthew. Matthew, punta ka sa dinner, no? Because si Matthew, no? Nag-say yes siya. Sige, Jesus, sasama ako. Mag-dinner tayo. So, anong nangyari? So, kung mababasa rin yung natuloy-tuloy yung passage na naka-flash, no? So, yung ibang tax collector, nakasama din ni Jesus, no? Because of Matthew's yes, to have a dinner with Jesus, yung ibang tax collector, nakasama rin, no? So, ito rin yung tawag sa atin ngayon, sa isa't isa, no? We have to say yes because our yes is not only us who answers the call. Yung pag-yes natin, masasama natin yung ibang tao na kapaligid sa atin. Kagaya nga na nakwento ko kanina, because of the yes of Ma'am Regina, because of the yes of Jello, I was able to say yes also. Hindi lang yun yung yes para sa pansarili niya. Yung yes nila naka-affect sa maraming tao, maraming buhay. So, kumbaga, hindi ko sinasabing responsibility, pero I encourage you, kapag tinawag kayo ng Diyos, say yes. Say yes. Kasi maraming tao ang susunod sa inyo. Magiging inspirasyon kayo sa maraming tao. Say yes to the call. So, yun, to share din, no, kung ano-ano pa yung epekto ng yes. No? Sige, I will cite some examples, real life example na nandito. No? So, itong mga taga-pansol, no, sila Kuya L1, Kuya L2, i-correct nyo na lang ako ha, kung tama yung mga bulate boys ha. So, ganito kasi yung nangyari, no? Short kwento lang, hindi ko na patatagalin, no? So, niyaya sila na magbuhat ng karton, no? Sa Verbum Day. Nag-yes yung isa, nag-yes yung pangalawa, hanggang eventually nag-yes na lahat. So, ngayon, ano na sila ngayon? Nagsisilbi na ngayon, youth disciple. So, yung yes ng isa, naka-affect sa yes ng marami, no? So, ito, I would like special mention kasi masaya ako, no? So, yung nandito si Max, yung tatlong Max, Max 1, Max 2, Max 3, nandito pa kayo, nakikita ko pa kayo, yan, no? So, I mean, because their mother said yes, attend tayo ng Easter encounter, the whole family is here in the Easter encounter. Yung si dad at yung mami nila nandun sa referendums, no? That chain of yes, no? Maaaring dahil naka-attend sila dito sa Easter encounter, sana nagkaroon sila ng encounter with Jesus. Sana merong kahit konting change. No? Pero I believe there is a change. No? Kumbaga, hindi nasayang yung yes ng parents nila. No? And then, itong mga kasamahan ko sa pandakan, no? It's a chain of yes also. Si JC, tsaka si Cass, no? Because nag-yes yung ate nila, they are here serving. No? So, yun ang nagagawa kapag nag-yes tayo. Hindi lang rin para sa atin, para din sa tao na kapaligid sa atin. No? So now, the question is, are you ready to say yes to the call to love? Hindi ako mahihiya, hindi ako matatakot. Kagaya ni Father Stu kahapon, no? Parang nilabanan niya against all odds, all the way, yes, para ma-ordain siya, para mapahagi niya kung ano yung mercy na na-receive niya. Are you ready to propagate the love of God, the mercy of God sa maraming tao? Are you ready after ng Easter encounter na ito
yung mga fruit na nakuha ninyo. Are you ready to respond to the call to love sa family ninyo? Sa school ninyo? Sa mga work, para sa mga working? Are you ready? At Jesus is expecting a yes answer. Sana mag-yes tayo mga no? So, I will end this sharing no, by, through a prayer. No? So, Father, Jesus, Holy Spirit, Mama Mary, no? So nawa, buksan mo yung puso sa amin no? Para mag-respond sa tawag ng pagmamahal. No? Bigyan mo kami ng lakas na pasanin yung krus namin. Dahil hindi naman po madali yung krus na papasanin namin. Bigyan mo kami ng strength na sana itong krus na bubuhatin namin eventually maging fruitful sa buhay ng mga nakapaligid sa amin. At hindi lang sa nakapaligid sa amin, pero sa mga taong makakasalamuha pa namin in the future. No? Because itong cross na to, itong cross, ito yung simbolo ng iyong pagmamahal. Nawa ay magmahal kami ng tao katulad ng pagmamahal mo sa amin. No? So, for our prayer day, no, we will have a prayer sheet. So, merong mga guide questions dyan. No? So, if you have questions, sa mga guide questions, you can approach me or siguro yung mga